Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Yan. So yung Philippine International Comics Festival, PICOF 2025 will be held on July 5 to 6, Saturday and Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. at the Mega Trade Hall 2, SM Mega Mall. So watch out for live interviews happening during the event. I'm pleased to announce our official collaboration with PICOF, the Philippine International Comics Festival. And as part of this partnership, we'll be conducting a special interview series featuring creators launching new titles at PICOF. Yan, these interviews will be available on this podcast sa YouTube, sa Facebook page namin, as well as sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. So with that, I'd like to introduce Loy. Yan. Si Loy Hello ang po. artist. Yan. Si Loy ang artist ng comics na Oh My Ghost. Collaboration nila ni Ghost Maya. Yan. So welcome to the show, Loy. Musta? Thank you po. Okay lang po. Medyo may sakit lang konti. Medyo uso nga yung ano ngayon eh. Uso yung maulan. Sa uso ang sipon. Opo. Ayan. Okay. So, bago tayo mag-umpisa at magkwentuhan, pwede nating i-share yung Indie Comics Podcast link na nasa YouTube, sa Facebook page ng Indie Comics Podcast. So, while we are sharing yung link ng live, I'd like to remind everyone na ang Indie Comics Podcast ay my YouTube channel. So, after ng episode na ito, kung hindi nyo na pa umpisa or gusto nyong mapanood yung mga previous episodes, pwede nyong balikan sa YouTube namin. Meron din kaming podcast sa Spotify, meron din kami sa Google Podcast and iTunes. Yan. Kompleto naman. Pero yung pinaka-kompleto sa YouTube. So, please subscribe kung gusto nyo lang naman. Yan. Para mas marami pang makapanood ng mga episode ng Indie Comics Podcast. Okay? So, Loy, introduce mo naman kami sa Oh My Ghost. Bigyan mo kami ng overview kung ano yung Oh My Ghost na comics. Apa. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Ako pala si Human Loy, partner ni Ghost Maya. Ako po ay assistant lang po sa art, mga art direction, and sa mga pagpaneling. And Oh My Ghost webtoon, na-publish siya sa webtoon, and it's been 9 years na. Actually, this month, 9th anniversary na namin po sa Oh My Ghost. And it's about si Maya. It's a parody of Maria Labo, urban legend horror na sikat din sa and then ginawa lang namin na parang si Maya hindi siya marunong magmumu, like hindi siya marunong mag-hunt. So naging wholesome siya sa issue 1, then later on magiging siya story, parang adventure na action na may power system na. Actually ngayon po season 7 na po and 1,170 episode na po ata. Hala, ang dami na pala. So, yung preview episode or yung preview na sinubmit mo sa PICOF, yung binasa ko kasi yung preview. Ano lang siya, parang slice of life. Nagsisimula pa lang yung story nilang dalawa. Yes po. So, marami nang nangyari after that. Opo. Bale, ito po ngayon, yung pinakita po ko ngayon dito sa presentation, ano po to, parang remastered, dati mga around 2016, parang traditional pa kasi kami noon, so medyo pangit pa, or hindi ko naman masabi pangit, pero parang amateur talagang pag-drawing. Ito parang malinis na eh. Oo. Mas na siya, mas refined na, di ba? Papa. Nabanggit mo na si Maria Labo ay urban legend sa inyo. Apa. Pwede mo ba kaming i-introduce doon sa urban legend? Paano siya paano yung story ng urban legend na yon? Story po dito sa Davao, bali pang takot lang po sa mga uso po kasi yung maghanap ng spiders. Pang-away. Syempre mga bata pa, mga elementary, parang ginamit ng mga like ni
ni Digong na pangtakot para hindi na kami lalabas mga bata. Na meron doon na si Maria Labo magpapakita doon sa mga bata, lalo na gabi. So, mag-iwas kami labas. Yun. Doon pa nag-start. So, nung bata kayo, yun yung kinikwento. Pero, doon lang siya nagsimula o ano pa siya? Noon-noon pa, mga lolo-lola natin, yun na yung sinasabi? O bago-bago lang siya? Feel ko po sa generation ko po ata yung nasabi yun. Hindi rin po ako sure sa history ni Maria Labo. Basta parang meron rin siyang story na abroad, taga OFW siya sa London, then parang katulong daw. Then doon siya sa vampire doon sa London, kaya dito, pag balik niya sa Davao, parang medyo vampire na siya. Doon na nagabas niya, aswang daw siya. Oo. Interesting din pala yung history, no? Iba-iba rin yung version. Oh, yes po. I-greet natin si Gary Garcia. Hello. Hello, Gary. Hello, sir. Yeah, welcome to Indie Comics Podcast. Kung meron kang question para kay Loy, yan, pwede mo siyang i-comment tapos i-question natin sa kanya. Alright. So, paano kayo nag-collaborate ni Ghost Maya? Paano kayo nagkakilala? Sa call center po kami nagkakilala una. Pero before po noon, artist na po talaga ako, parang mangaka. And then, nag-try ako, pero parang laging bankrupt. Then, syempre, sa dito, parang medyo may discrimination kung gagawa ka ng comics. Parang, ano ba yan? Parang wala kang future. Hindi ka ba maghanap ng trabaho na mas ayos or maka-income na malaki? And then, yun, parang nag-give up ko yung dream ko as comic artist. Hanggang nakilala ko sa call center, totally na, as in, wala na akong drawing kasi napalpak ako sa Ateneo, hindi pa ako nakagraduate kasi maraming nangyari sa buhay. Then hanggang nakilala ko si Ghost Maya. Then sabi niya, mas bagay sa'yo gumawa ng na romance kaysa mag-action. Pwede na lang isagol pero more on. So yun, doon nag-start na mag-drawing. Ako mag-drawing, then siya parang conceptualize. So, nag-collaborate kayo? Apa. And then, doon, yung parang interesting pa mga story niya. And then, gulat din ako kasi si Ghost Maya, normie po siya. Wala po siyang background like mga pop culture. Like anime, wala. Pati comics, wala. Mga Marvel, DC, wala siyang background sa ganyan. But, nagtaka ko, ang galing niya magawa ng story. So, sabi ko, sige nga, parang last chance ko na as comic artist na i-push ang dream. Then yun, nagtaka kami, parang una sa tapas pa kami dati. Narinig ko pa dati sa sa interview nyo. Oo, tapastik pa yun noon. Tapos narinig ko po sa interview nyo kay No Sleep Are We. Nakikinig po ako noon. Sabi ko, marami palang webtoon artist pala dito kay Sir Mel, mga interview. Si Karosmo, sir, kilala ko rin po yun. Si Karosmo, oo. Yung kasama ko siya sa dati, sa animation noon. Nag-animation ako sandali sa Toon City, tapos doon ko siya nakilala. I see. Nagka-friend kami sa forum lang din sa Tapastik, tapos friend na kami sa Instagram. Sikat na rin yung gawa niya, no? Oo. LNR. Actually, yung LNR, nagsimula yun noon pa, bago pa, nung nasa Toon City pa kami, gumagawa na siya ng mga drawings noon. Tapos tinuloy-tuloy lang niya hanggang ngayon. Sobrang sikat na nung trabaho niya. Na-interview na namin din siya sa ITP. Yes po, nakita ko po. Yun rin ang watch ko before ako ng mga interview before. Na subaybay ko po kasi yung mga niya dati, yung na-discover ko po yung Pikoff. Actually, bago lang namin na yung Pikoff. Kay Sir Wilfred na taga Davao, sa may-ari ng La Hacienda. Yung may-ari ng Davao Pop Culture Mania. Okay. Parang kumikit din pero more on sa art, hindi lang sa comics. Okay. Maganda na nakakating din sa ibang lugar yung ganitong balita about comics kasi naiisip namin na sobrang nakasenter sa Manila, Metro Manila yung mga events na dapat tumatawid din sa ibang lugar. Kaya nung may naging ng Comiket sa iba-ibang lugar, sa Bacolod, ganyan, sa Iloilo.
Sa Cebu, nagkaroon din ng mga comic doon. Pero mas maganda, mas marami pang maging comics events para mas ma-inspire yung ibang mga creators na gumawa din ng comics. Mm. So, sa totoo lang po, parang na-shock din kami. Kala namin hindi nag-exist mga ganito. Parang kala namin pangarap lang or parang fantasy lang masyado. Hindi, na-shock din ako. Meron palang comic dito sa Pilipinas. Mm. Kami, Ghost Maya. And So, yun, na ano rin, Pico. So, paano nyo yun, nabanggit mo kanina, na-introduce kayo sa Pick-Off. First time yung sasali ngayon sa Pick-Off? Apa, Oo. first So, time pa namin. lilipad kayong dalawa ni Maya mula Davao, Manila. Yes po. Pero I don't think na sasama ito si Ghost Maya. Parang may representative, parang ilak kasi po siya sa tao din. Okay. Yeah. Madalas naman mga comics artists, medyo introvert din talaga eh. And parang sa Japan din, 'di ba, may mga mangaka na hindi talaga nagpapakilala. Oo. Parang sa Parang JJK. Oo, si Oda, 'di ba, sa One Piece. Mhm. Laging nagtatakip ng mukha 'yun. Ang nakikita nating picture niya yung mga yung mga luma, hindi na siya nagpapakita ng mukha ngayon. So, yun, gumawa kayo ng comics tapos nilabas nyo to sa Tapastic, tama ba? Una po sa Tapastic din, mga around 2016, parang nag-start ng webtoon. So naglipat kami kasi dati okay pa yung ads revenue dati, malaki-laki pa ang kita. Parang nakulelat, ewan ko na ano nangyari doon. So mga 2016, doon yung nag-start para ano ba yun? Yung nagpa-promote ng webtoon na may monetization daw na kung ilan na subscribers mo, pati ilang views, babayaran ka, hindi base sa basta para siyang YouTube dati. Okay. Na hindi sa ad revenue lang ang monetization noon. So maganda dati. Yun ang golden age ng webtoon dati. 2016 to 2019. Medyo parang parang kuripot ng webtoon. Oo. Kung kailan Yun. sobrang dumami yung creators, kasi naging issue nga yung recent, hindi ko lang, parang recent lang yung naging issue na parang about rights ng mga creator sa webtoon, parang ganun. Opo. Na si webtoon na yung may-ari nung gawa mo. Hindi ko alam, nagpa-paraphrase lang ako, parang nakita ko lang na ganun, may issue sa terms and conditions ng webtoon. Sa Tapas po yun dati, parang para hindi ma-scout ng webtoon. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin kayo sa webtoon na nag-upload. Upload, pero hindi na po yan po main po namin, parang main sa income namin. Nag-indie na po kami. Well, pag sinabi mong indie, paano yun? Nag-upload kayo sa sarili nyong platform o nagdedirekta kayo sa mga readers? Kami po mismo mabebenta ng libro po sa direct po sa mga fans namin. You mean yung mga fans nyo sa Philippines o yung mga fans nyo sa webtoon? No, sa US po. Hindi rin namin sure kung sa webtoon bang halos. Have you heard platform like Kickstarter? Oo, alam ko yung Kickstarter, yes. Yes po. Doon po kami nabebenta. At musta naman yung yung Kickstarter income? Okay naman. Yun po maganda. Ang bale sa webtoon, ang isang episode mo parang 0.000 centavos na. Kung doon ka magbenta PDF, isang issue mo mga around 84 pages lang, meron ka ng $10. Mas maganda. Tapos digital copy lang yung isi-send mo sa kanila, no? Pero nabibenta rin po kami ng physical. So kapag nagbebenta kayo ng physical copy from Kickstarter, paano yun? Pinapadala nyo mula sa Philippines papunta sa kanila? No po, kasi mahal po ang shipping pag ganon. Ang ginagawa po namin, parang print on demand sa ibang bansa. So magsapalaran ka kung yun rin nakakatakot dati, parang ano ba to, scam ba to or legit? So nagsapalaran lang kami, and thankful din kami kay God na parang binantayin kami na parang legit talagang printer na yun. So yung print on demand na yun, paano nyo siya nakita, yung service na ganon? Dati pa po, wala pang Oh My Ghost. Aware na po ko sa existence nila. Then, yun, parang naalala ko lang
natakot po, at the first place, natakot talaga kami kasi akala namin mabankrupt na kami because ano ba tong parang tuga-tuga in Tagalog. Yung parang nagpo-push kami hindi pa pala planado. Mm. So parang namali ang calculation namin sa shipping kasi yung balak namin dito mag-print and sa US ipadala. Yun pala mali, Mahal yun. malaki ang Oo. mawala sa amin. Opo. Mm-mm. And then naalala ko, meron mga pala yung doon sa US, pwede natin. Tapos yung pagbasa ko sa terms and condition, parang ang gawin mo lang, send mo lang ang funds mo, then sila na bahala magpadala sa mga funds mo, then bayad ka lang sa PayPal. Mm. So okay lang ba tanungin kung yung platform na yun print on demand? Kasi baka may mga webtoon creators din na local dito na gusto gawin yung ganyang klaseng system. Para siyempre may mga fans sila pero hindi sila makapag-produce ng comics na ipapadala kasi mahal nga yung shipping. Oh yes po, sure. Yan rin po ang mission po namin. Gusto namin ikalat yung ganitong crowdfunding. Ang tawag po kasi yung crowdfunding. Bali po kasi parang alam niyo po yung kasabihan na pag meron kang farm sa mangoes, mga mango tree, imbis magmadamot sa mga mo, dapat naman sa mga kapitbahay pati sa mga kalaban mo, bigyan mo ng magandang mangga na puno para at least maganda rin tubo sa iyo. Parang pay it forward din. Then, Tama yun yan. nga po, ang sa Kickstarter po bale, kailangan mo, ang problema lang po niyan po, kailangan mo bangko sa ibang bansa. Kailangan mo ng bank account na US-based. O, pwede hindi po, basta first world country like UK, Japan. So, yun, may kaibigan kami, halos tanan mga kaibigan namin nasa London na, yung mga nurse. So, nakiusap lang po kami na baka pwede naman po, pasabay na lang po kami ng money, tapos bigyan lang namin kayo ng percent. So far, okay din. Minsan nakakatakot baka ma-scam. Na parang iba ng panahon eh. Pero buti, maganda rin ang mga ugali mga kaibigan ko po. So pumayag sila tapos, yun na, tuloy-tuloy na yung mga transactions. Yes po. So, bali po ang technique po niyan. Actually, Sir Mel, wala po kami fans sa Kickstarter na bigla lang na parang supportive ng mga tao doon. Na-shock kami. Yung dati kasi sa pandemic, para maraming kasi yung parang na-down masyado pati webtoon, tapos parang damay-damay na walang income. Tapos may nakita ko sa YouTube yung Kamen America na series. Ano kaya to? Pandemic nagsi-shipping. Paano ginawa yun? Doon ko na discover yung Kickstarter na okay pala yun eh. Buhay pa palang comics sa pandemic. Doon pala yung parang another golden age naman sa comics, lalo na sa digital. Na hindi ka na mag-asa sa mga webtoons. So parang ikaw na talaga may-ari. Actually, mas ko yun eh, yung ganun. Sa'yo talaga yung property, tapos hindi, kung gusto nila, ila-license nila sa'yo, babayaran ka nila, di ba? So, mas maganda yung ganun. Kesa yung magsusulat ka for a big company, tapos yung rights sa kanila lahat. Mas maganda yung sarili mong property na maganda na nagawa nyo ngayon. Yung platform na ginagamit nyo for your income na sinabi mo kanina, yung Kickstarter. Nagulat ako kasi Kickstarter, alam ko sa Kickstarter crowdfunding. Usually, ang ginagamit ng mga artists, Patreon. Ano mo na ba yun? Yes po. Na-encounter mo na yung Patreon. Yan po ang main po namin dati, yung webtoon pa kami. So Patreon yung gamit nyo rin Patreon tapos nag-transfer kayo sa Kickstarter. Yes po. Pero iba po masyado ang Kickstarter versus sa Patreon kasi ang Patreon po parang subscription po, di ba? Sa Kickstarter, para siyang yung parang GoFundMe. So parang bali sa mga kung comics art, kung mga comics ang ginagawa mo, parang pre-order ang ginagawa mo, hindi yung parang nagsusubscribe ka sa kanila para magbenta ka na. Parang literal nagbebenta ka pero advance kahit hindi mo pa nagawa yung comics mo. Oo nga. So bali,
magbabayad na sila habang ginagawa niyo yung comics. After niyong matapos yung comics, saka niyo ipapadala yung ano, yung Yes po, parang comics. format niya parang pinakondo. Hmm, okay. Ganun pala yun. Tapos may Mhm. percentage si Kickstarter syempre kasi ginagamit niyo yung platform nila eh. Yes po, parang 5% po ata, then another 5% sa bank process. So, total of 10% po or lampas, Hmm, mga 11 ata. pwede na, pwede na. 10% lang. May mga ibang platform 20% yung kinukuha eh. Ang mahal. Tapos kapag ita-transfer mo pa from PayPal to your bank account, may bawas ulit. Kaya nga po. Mm. Napaka-interesting na masaya ako na na-open natin yung ganitong klase. Ngayon balik tayo dun sa comics sa Oh My Ghost. Ang ilalabas nyo sa Pick-Off, anong volume? Kasi yung sinabit nyo for promotion volume 1 lang. Ah, Mm. anong plano nyo sa Pick-Off? Maglalabas ba kayo ng mas marami? Apo, may, actually, issue 1 pa po yan, mga 84 pages po. 84 pages. Makapal din yun, ha? Apo, parang mali ata, Mm. parang dapat volume 1 pala yan. Pero yun, issue 1 na lang po yan. Oo. Pero mas okay naman. Kapag mas makapal, mas okay din eh kasi hindi mabibitin yung mga Oh yes bumili. po. Oo, minsan yun yung nagiging issue na bumili sila ng first yung parang booklet lang. Tapos kukonti lang yung nangyari, wala masyadong nangyari. At Kaya yung nga po. kasunod, hinahanap na nila yung kasunod. At least itong sinabit nyo for review, buo na siya. Ang ganda nung transition eh. Tapos yung sinabi mo magaling magsulat si Ghost Maya na entertain naman ako nung binasa ko yung para akong nanonood ng Slice of Life anime. Yung Opo. feeling ko na may konting sexy scenes kasi medyo 'di ba, ang sexy Ghost yung itong Oh My Ghost na character. Nakwento ba sa'yo ni ah, ni Ghost Maya kung paano niya conceptualize kasi yung ghost si Maya Labo. What about yung main character na lalaki? Ano yung inspiration niya sa character na yun? Wala po, parang ano yata po, parang stereotype yung mga emo guy. Mm. Doon yan mga inspired mo. Kasi yun ang hook dati sa mga high school, di ba? Mga si Mas Topsedo. Ano pa ba Oo. yung mga... Parang lumaki din siya kasi sa mga 90s din eh. So, na-inspired siya sa mga ibang mga work like mga Sailor Moon, ano pa ba, Love Mm. Hina. Mm. Pero dapat gusto niya cool guy kasi nakita niya halos lahat ng mga ganyan parang lampa. So, gusto niya mga cool guy naman. Gusto, Oo. kasi avid fan din siya sa mga ano yung Meteor Garden, ano pa ba. Mm. Basta yung commonly na gusto sa mga 90s na babae, mga Oo. Westlife. Kaya yan ang pinili niya si Kailoy. Oo. Mga boy bands, 'di ba? Tapos ngayon, Oo. K-pop na ang uso ngayon eh. Kaya nga po. Mm. I-greet natin yung mga nanonood. RH Lantang, hi guys. Si John Brian Legaspi, awesome, sabi niya. Yan, hello. Ano yung expectations nyo pagpunta nyo dito sa Philippine International Comics Festival? First time nyo bang pumunta sa Manila to attend a comics event? O may mga puntahan na kayo noon? Hindi po, first time po namin to. Na-expect po namin sana magkaroon kami maraming kaibigan, maraming connection. Pero mas maganda kung maraming allies. Kala ko kasi dati yung nagpa-tawag yung DTI dito, Patineda, kala ko ako lang comic artist dito. Parang Mm. lonely masyado ba? Mm. Kami na Ghost Maya, kami lang nag-attend. Ayun, gusto namin magkaroon ng mga friend na related din sa ano namin, parang hilig. Mm. Actually, marami nga nagugulat ako na may mga comics creators from other places na hindi pa masyadong kilala. Like, mayroon akong kilala sa Baguio. ah, Ako sa taga Pangasinan ako eh. Tapos, syempre, Cebu, marami dyan. Sa Davao, meron din. Kayo, di ba? Iloilo, meron din. Pero feeling ko meron ding iba pa na hindi pa lang natin nakikilala eh. Na hopefully, makita nila tayo. Itong Kaya mga nga po. promotions, itong promotions na ginagawa natin.
Nung kalakasan ng webtoon, nung nilalabas nyo yung webtoon, ano yung reaction nung mga nagbasa? At gaano kabilis yung pagsikat nung series na ginagawa nyo? Bali, parang na-shock din po kami kasi dati sa past, parang dati, mga 2015 at 2016, na-shock kami na meron kaming 50 subscribers, 100. Parang akala namin, sikat na tayo kasi ganyan na, 51 to 100. Pagpunta namin sa webtoon, siguro kasi parang pioneering din kami noon dati. Paglabas ng webtoon, submit, nagbabaka sakali. Nagtaka na lang kami nga, 500 na, 1,000, then umabot na may mga 3,000 hanggang nagka 60,000. Yun, then ngayon po, mga 16.7 million na po yata ang views namin. Wow. So hanggang ngayon tinutuloy-tuloy nyo pa rin at syempre continuous pa rin yung Yes po. yung kahit na hindi nyo na siya main, na-upload pa rin kayo sa webtoon kasi nandun yung mga i-audience nyo din no? And para na siyang, narinig niyo na po ba Jojo? Oo, syempre. Doon ba kami doon rin kami na parang na-inspired yung parang mga battle system. Basta parang yun rin ang gusto. Lalo na yung season 6 nitong Oh My Ghost kay parang ang kalaban parang si Kira Yoshikage. Mga pinakasikat na villains. Oo. Yung gusto pa nila mga mystery kaya hanggang ngayon nag-improve pa rin kami sa narration. Excited akong mabasa yung part na yan kasi itong first part na pinabasa nyo sa akin, siya, slice of life Parang akala ko siya, yung sweet stories, tapos ngayon malalaman ko meron na palang battle system na Kasi po si Maya parang sige, sorry. Si RH Kinantang sabi niya saan sila Mel. Siya, Davao. Davao po. Din to si RH, din, Bisaya din. Marunong din siya Bisaya. Taga Ormoc. Ayun. Sorry, kinat kita kanina. Ano na yung nasabi mo? Doon na po parang nag-improve na kami. Like, dati kasi parang season 1 hanggang 3, parang slice of life, pati parang romance comedy. Parang, syempre parang at the same time, parang nababagot na kami ba? Parang gusto namin improve pati art lang namin by using Oh My Ghost na franchise. So, yun, parang na-improve namin na gusto namin mag-horror. Lagyan natin horror. Lagyan natin action. Lagyan natin parang kahit anong genre, nandyan na po. Tapos tapos ang story na po ngayon kasi since issue 1 na mention po na si Maya wala siyang memory, yun na po ang plot mission nila. Hanapin yung memory niya. Okay. Napaka-exciting at gusto ko ngayong binigyan mo ako ng overview ng mga mangyayari in the future. Parang curious na ako kung paano siya mag-unfold. Actually maganda yung process niya. Okay. Kahit anong klaseng wild idea, sige, pasok natin. Okay lang 'yan. It's our property. Wala silang pakialam kasi tayo ang masusunod Atin 'to. Ganun 'yun no? Sabi ni RH, padayon lang sa paghimo para madaghan tang mga Bisaya nga komikero. Patuloy po daw para rumami po tayo mga komikero, mga Bisaya. Sabi ni John Brian De Gaspi, genuine question sir. Ano po yung 30-60 thumbnail na hinihingi ng client sa kanyang project? 30 to 60 na thumbnail. Parang panel po ba? Kaya sa kanyang project. Kasi ako gumagawa rin ako kami ni Ghost Maya, mga 20 to 60 para makagawa ng episode. Parang po ata yan? Yung thumbnail hinihingi ng client. Hindi ko rin po alam. Hindi po ako nagko-commission ganyan po kasi. Kasi i-clarify na lang natin. Bale, po kasi kami, parang gumagawa talaga ng comics. Kami na mismo rin magbebenta. So wala po kaming amo. Kami po mismo ang amo.
Oo, ang ganda nung gano'n na klaseng format. At also maganda yung collaboration yun ni ni Maya kasi open siya sa mga ideas. So gaano kadami yung ideas na nagbabatuhan kayo ideas. So collaboration talaga siya. Hindi lang isa yung susunod. What if Hmm. ganito yung gawin natin, ganun. Pero majority po parang siya po ang ano po yun, parang mag-decide. Kasi Mm. meron po akong i-share. Ikuha niya pero majority po yun parang wag ganito, parang medyo pangit ata. Mm. Since para siyang leader, makinig po ako sa kanya. Oo. Kasi siya yung parang pinaka main writer no. Apo. Pero nabibigay So, lang po kami ng mga idea. pero alam mo na kung saan papunta tong yung story niya. Kasi sabi mo, ang dami ng pinagdaanan. May love story, may ah, Kalaban. horror, tapos mga yun, battle system na. Pre-planned ba yun o nagkataon lang na naisipan nyo lang, sige ito ang gawin natin kasi mukhang masaya to? For us po, ang comics po, ang problemahan mo lang, ang gitna. Ang first pati ang ending, dapat meron ka na nun sa umpisa pa lang. Pero yung sa gitna, doon ka na magplano. Ano bang continuation yan? Ano bang, parang baka may plot twist ba or may plot hole ba? Mm. So sa gitna na kami parang magka-problema or parang, pero at the same time, wala pa kaming kasi parang si Ghostwire hindi pa nababurn out. Parang maraming idea ba? Oo nga eh. Ah, ang sarap siguro kakwentuhan din ni Maya kapag may interview natin siya. Marami din siyang masasabing input. Although, naintindihan ko rin na yung may mga artists na or writers na hindi masyadong mahilig magpa-interview kasi medyo introvert. Ganon din ako noon pero na-overcome ko siya habang tumatagal. Mahihain din ako kasi artist, drawing. Kaya nga tayo artist tayo speaker kasi mas gusto natin the drawing. With that, paano ka natuto mag-comics? Bale po dati po kasi sa Japan po kami nakatira. Mhm. Mga hanggang 5 years old po. And then, yun, parang po ako exposed mga manga. Ang una kong Astro Boy. Mga, parang 1919, basta parang colored na yun na Astro Boy, pero medyo luma na. Mm. Then, yung Graveyard of the Fireflies, yun, uso pa yung sa VHS dati, renta doon sa Japan. And yung mga sa train, parang iniiwan nila yung mga manga. Tapos yung na Shonen magbasa. Jump. Oo. Opo. Yun, doon na-expose. Wow, ganun pala, Pagdating namin sa Pilipinas, parang nagulat ako, parang culture shock na walang ganito, walang ganyan. Tapos nakinood pa. Like mga anime, nakinood pa sa kapitbahay dati. Mm. And then, ano pa ba? Yung, ano pa nga ba? Basta parang, kasi meron rin kami dati, parang family friend namin, meron siyang comics yung kay Venom, pati kay Spider-Man. And damot nun, hindi mo pabasa. Doon para ako napursige na gagawa ko ng comics, hindi ko pabasa sa kanya. Ayun, may utang na loob tayo sa kanya kasi dahil hindi kanya pinahiram, nag-comics ka tuloy. Mga Archie, ano pa yung Witch? Yun ang uso dati. Dami rin madamot noon. Ang ganda ng drawing nun yung Witch. Oo. Taga-Italy po ba yun? Alam ko. Oo, Italian siya. Yung artist. Ang ganda ng drawing nun. Yung Witch, gustong-gusto ko yun. Yung Archie naman, iba rin yung style niya medyo cartoony. Pero gusto ko rin yung Archie. Nababasa ko rin yun. Gusto ko rin yung yung mga Mickey Mouse, Donald Duck na comics. Yun, Donald Duck, maganda yun. Oo, magaganda din na comics. Ang ganda ng drawing. Ibang-iba siya doon sa cartoons na pinapalabas. Parang doon yata na-inspired ang manga sa kay Donald Duck. Ang alam ko, yung napanood ko na one documentary about sa history ng anime, na siya, kaya malalaki yung mga mata ng mga anime kasi yung mga Seven Dwarfs sa Snow White, malalaki yung mata, expressive yung mga mata nila. So, inadapt yun ng Japan. Kasi alam nila na mas expressive yung mga mata kapag mas malaki. Tapos ano pa ba? Iba rin ng, medyo ironic din yung paggawa sa Oh My Ghost. Di ba po, ang
Oh My Ghost, parang pure wholesome po na romance comedy. Mm. Tapos marami din friends na si Maya, parang frustration din sa amin din kasi yung paggawa pa namin hindi pa supportive mga tao sa amin, yung parang nire-reject kami. Mm. Nakaranas din kami na parang walang support sa pera kahit sa mga parents namin. So natiis kami na isang bread sa isang araw, yung tag 5 pesos, Mm. star bread, yun nagpabuhay sa amin dati. Talagang talagang pinush nyo talaga yung paggawa ng comics. Kahit na hirap kayo, go lang. Pero ngayon, moving after a few years, ito na yung main source nyo ba ng income o may iba pa kayong ginagawa? Ito na po, parang ito na po main income po namin. Mm. Yeah, napaka-commendable niyan kasi bihirang-bihira yung mga comics creators na they can live off with their own comics. Yeah. Na-consider nyo na bang gumawa ng din, mga merchandise? Kasi ang binebenta nyo, comics. Pero meron na ba kayong binebentang merchandise like plushies, art So prints, far, wala pa po. toys? Nag-try kami dito sa Davao Pop Culture Mania, parang mahina po eh. Mm. Pero sa bagay, hindi pa kami po sikat dito eh. Oo, yun yung medyo mahirap kung locally hindi ka kilala tapos sa ibang bansa masikat ka. So Mm. kung siguro maglalabas kayo ng merchandise sa ibang bansa baka mas maraming bumili. Pero focus Pero po kasi namin, libro talaga. Doon lang kami yung galing. comics. Oo. Try nyo ring i-consider yung merchandise kasi alam mo ba yung Disney, yung Marvel, yung toy animation, yung mga manga, a- ang merchandise yung nila yung main source ng mas malaki yung kinikita nila sa merchandise kaysa doon sa mismong comics. Hmm. Kasi tingnan mo to, yung One Piece every movie, iba-iba yung suot nila. Iba-iba yung costume nila, hindi nila sinusunod yung sa anime. Kasi Mm. alam nila na pwede silang gumawa ng toys based off that movie. So Hmm. more toys, more merchandise to sell. Yan. So yun. Pero kung kumikita naman kayo ng malaki sa comics, walang problema, maganda yan. Siyempre, ang pinakamaganda kasi talaga yung comics talaga. Yan. Mm. Pero yung isa sa mga pwede nyong gawing source of income yung mga merchandise. So pwede sigurong toys, plushies kanya or art prints. Pero kahit na lang. Saka nyo na lang isipin. Sabi ni Bernadette Wagner, Redbubble. Yan, Redbubble daw. Red Bubble. Nakatry kami dati. Tama, meron kaming Red Bubble. Mm-mm. Yeah. Red Bubble, Kasi, pati oo. ano pa ba? Like, Dot of Family. Yeah, sabi ni John Bryan, struggle talaga ng artist is doubt of the family na hindi sila believe sa visual perspective. Ako medyo lucky na hindi ako masyadong yung medyo supportive yung family ko sa pagko-comics ko noon. Hindi nila ako dini-discourage na ah, na wag gawin yung ganyan kasi walang pera. Hindi ko narinig yung ganun eh. Pero naririnig ko siya common siya na naririnig ko sa ibang mga artist. Pero kung gusto mo talaga kasi yung medium, itutuloy-tuloy mo kahit wala kang kinikita eh. Tapos, ngayon successful na kayo, ano namang sinasabi nung mga friends nyo, nung relatives nyo about dito sa ginagawa nyo? Tanggap na ba nila yung source of income o gusto pa rin nila kayong maghanap ng totoong trabaho? Parang ganun nga po. Ang iba parang cut off na. Ayaw namin yung parang toxic na ugaling ganyan. Mm. Hindi namin i-push ang sarili namin na mag-ayos kami. Kasi parang Yeah. close-minded na masyado eh. Oo, mahirap So din yun, talaga kapag close-minded na eh. Wala kang masasabi na eh. kaya po. Mm. Pero congratulations dito sa comics nyo na Oh My Ghost. As I said before, bihirang-bihira yung mga comics creators na nabubuhay sa sarili nilang property. So, alagaan nyo tong property na nabuo nyo at napalago nyo. Kasi
malay mo ma-adapt siya sa anime, 'di ba? Maging ano siya, maging cartoons, 'di ba? Amen. O 'di ba? Hindi siya malalang mangyari lalo na kung marami ka ng followers. Mm. Question, hindi ba kayo inoferan ng webtoon na gawing webtoon original yung My Ghost? Kasi marami naman kayong followers. Sadly, sa 9 years namin, hindi sila lumapit sa amin. Mm. So parang, Ano talaga? kaya yung reason kung bakit? Meron ba silang mas prefer na style? Kasi nakikita ko yung mga webtoon original, yung mga drawings talagang sobrang detailed, maganda yung kulay, yung parang screenshot na ng anime yung each panel. Kasi yung sa inyo, talagang comic format talaga na drawing, may kulay na yung hindi siya, kumbaga kung i-compare mo siya sa mga webtoon na ginagawa na parang sobrang hyper detailed na. Yung sa inyo, ano siya mas mabilis siyang gawin Yes po, kumpara parang sa kanila simplified eh. lang. Mm. Tingin mo Kaya nga ano po ba po, 'yun? parang isa rin Go po ahead. yan, like yung sa interview ni No Sleep Are We, Mhm. parang dapat yung style mo parang pang Korean talaga or patok talaga sa mga like yung mga genre na dapat yung mga weird, mga red flag na guys. Yun ang gusto sa mga webtoon eh. Mm. Kaso mahirap siya i-transition kasi gawing like for example webtoon to Patreon. Eh halos mga readers sa webtoon mga bata. So meaning wala silang pera. Oo. Kaya sila nagbabasa sa webtoon kasi libre eh. Oo, kaya nga. Mm. Around like sa amin, 60,000 namin na subscribers, parang 100 lang ang nag-subscribe sa Patreon. And ganun talaga 'yun. Mm. Parang may narinig din ako about that eh. Kung meron kang 1,000 na followers, isa lang dun yung talagang totoong fan mo. So, Yes po, totoo yun. one true fan sa 1,000. So, yung one person na yon bibili ng ilabas mong merch, magsusubscribe sa gawa mo, tapos basta isusupport ka niya ng todo-todo. Pero, Mm-mm. syempre, kailangan mo magpadami talaga ng followers. Hindi mo pwedeng asahan meron kang 1 million followers. Yung buong 1 million na yun, isusupport ka talaga. Kasi Yung hindi kaya nga naman po. talaga, hindi yun realistic eh. Mm-mm. Sabi ni Bernadette Wagner, congratulations Ghost Maya, sana ma-Netflix at makay-drama yung Oh My Ghost at Boy Girl. Sana. Thank you. Mm-mm. Sabi ni John Bryan, oo, sobrang hirap na hindi konektado at hindi ka suportahan sa hilig mong maggawa ng comics dahil pinaniniwalaan pa rin nila na walang pera sa art. Yeah. Hindi lang nila alam pero may malaking pera sa art. Mm-mm. Ah, kasi yung mga national artists, yung mga sikat na artists, parang sketch lang nila, binibili yun ng ng sobrang mahal eh. Paano naging walang pera yun sa art, di ba? Pili lang talaga Um, mga niche na, mga fans. mm, oo. Niche. Kung walang pera sa art, bakit yun yung main source nyo ng income ngayon, yung property nyo na Oh My Ghost, di ba? Oo nga po. So, itong Ghost Maya, gaano nyo siya kadalas gawin? I mean, how often do you upload sa webtoon? Every week? Every other day? Ganyan? Twice a week? Paano? Dati po, yung pag-start namin, everyday. Mhm. Mga 30 to 60 page, ay, mga panels ba yun? Pages, parang ganun. So, 60 beses kami mag-drawing, pero yung iba, copy-paste lang. Mhm. Ganun. Upload para lang maano sa algorithm. Mhm. Ganun kami ka-desperado dati. Siguro nag-drive sa amin, galit, desperation, pati dreams. Oo. Pero ganun talaga eh. Ang labanan talaga ngayon, algorithm. Kung gusto mong mas maraming makakita nung gawa mo, mag-upload ka ng mas madalas. At Pero consistent ka dapat. sa dati, ganun ang sa webtoon. Ngayon, parang sa isang week, parang 4 na beses lang ako mag-upload. Mali. Maano Sa pala isang month yun. pala, apat So or once a 3 week. na episode. Pwede nating Opo. sabihin once a week, apat. I know, Pwede. mga once a month pala, once a month. Once a month. Okay. Medyo na Ay, yun, mabagal na yung parang, once a month.
Basta parang hindi na kasi kami serious sa webtoon kasi focus na kami sa Kickstarter kasi. Oo, sa Kickstarter. Oo. Well, hindi naman kayo kasi inalagaan ng ano eh, webtoon. Kung inalagaan kayo ng webtoon, malamang mas madalas kayong mag-upload. Kasi meron kayong nakukuha in return. Dati-dati ang sweldo doon mga $1,000, $2,000. Ngayon parang $150 lang. Ngayon nga $20 na lang sa ad revenue. Ang layo ng ano, no? Ang layo ng difference. Oo, kuripot mo siya yung webtoon. Mm. Sorry webtoon, siniraan ko kayo. Pero okay, with that, maano mo ba? Marirecommend mo ba na mag-webtoon pa rin right now? Kung magsisimula kang mag-comics ngayon, are you going to go to webtoon, upload your work o hindi? Yes po, maganda rin sa webtoon kasi meron ng parang audience na ano ba? Bale, meron na siyang audience kaysa naman sa wala. Like sa tapas, mahihirapan ka mag-start kasi parang more on creators doon kaysa sa readers. Is webtoon, mas madaming readers. Kahit stagnant pa yung webtoon or parang, ano nga yung word yun? Parang sobra na marami. Saturated. Saturated, hindi naman stagnant. Saturated pa. Sa sobrang rami, meaning grabe pa lang demand sa comics eh. Actually, marami nagbabasa. Noon nung nagko-commute ako, sasakay ko ng tren, may mga nagbabasa ng webtoon. Mga normal na tao, construction workers, estudyante, working person, nagbabasa sila ng comics, webtoon. Sabi ko, okay, so mayroon parang talagang reader. Kailangan mo lang maglabas ng magandang content para basahin nila. And even before na wala pang webtoon, may nakikita ako din na alam mo yung mga scans na yes po, yung mga pirated. Oo. Ganun, binabasa nila sa cellphone. Binabasa nila sa cellphone. So, mas effort yun kasi da-download mo pa, ganyan. Tapos babasahin mo. Hindi siya naka-format na webtoon. Yung webtoon, optimize siya for cellphone reading. Yung pages na normal pages sa page, maliit yun kung sa cellphone mo babasahin. Kailangan mo pang i-zoom in, zoom out. So, ang tanong ko, since una nyo tong nilabas sa webtoon at ngayon ipiprint nyo siya, nagredraw ka ba para gawing print format? Kasi hindi siya 1:1 eh. Yung mga panels na ginawa mo sa webtoon, hindi siya magsaswak kung ilalagay mo siya sa print. So, paano ginawa nyo? Yun po. Yung before kami nag-start sa printing, na pilitan po kami mag-remastered parang from scratch draw talaga. Pero buti na lang, parang paritong mga ganyan na scene, meron na kasi kaming drawing na hindi kasi namin dinidelete ang mga file. So, pwede yung i-recycle yung mga iba. Lalo na sa mga bagong episode sa webtoon. So, i-translate sa printing, okay pa magamit yung iba. Pero yung mga ibang, like mga episode 1 dati sa webtoon, yun hindi na pwede. Kailangan na ipalitan. So, ang technique lang po niyan, parang, talaga, if meron kang drawing, wag mo i-delete. I-save mo talaga yung mga file. Lalo na yung mga ibang-ibang posing sa mga characters mo. Mas maganda kung sa isang drawing mo lang, marami ka ng mga posing like top view ba, worm view, mga bird's view. Yun ang technique namin para mabilis ang production namin sa Amalgos. Para ma-reuse mo, di ba? Opo. Kasi umuulit-ulit naman yung yung front view, yung top view, yung side view. Umuulit-ulit lang yun. So might as well kung digital. Di ba? Gawin Tapos, mo yung lahat para mapabilis. Uso na ngayon ng magtamad mag-drawing. Hindi talaga as in tamad. Kailangan talaga practical kasi po eh. Kung gusto mo magkamani. Kaysa mahirapan ka bugbog. Tapos hindi pala i-scroll lang. Ang bilis masyado scroll mga fans. Yan na dating ginagawa ko. Parang naghirap akong drawing. Tapos ganun lang pala. Seconds lang. Tapos na. Hindi lang mag-appreciate na. Ang ganda ng art mo. Ang makaka-appreciate lang ng art, yung mga artist din. Mga kapwa. May tanong si John Brian Legaspi, web originals na po ba sir o sa Canvas? Ayan, nasagot 9 na years to sa kanina. Canvas. 9 years na sa Canvas. Hindi po original, pero malay natin, di ba? Makontak Wala kayo. na, hindi na po kami umaasa. 9 years na eh.
Pero ano pa rin, kahit na hindi pa kayo nilalapitan, the fact na maraming followers at kumikita kayo outside ng webtoon is already an achievement. Sobrang commendable yung achievement na nagawa nyo. Kasi as I said before, paulit-ulit lang, bihirang-bihira yung mga comics creators na they live off dun sa comics na ginawa nila. So yun. Okay lang po ba mag-share about sa Webtoon Originals versus Canvas? Sige, go. Yes po. Kasi ang maganda sa Webtoon Canvas, hawak mo yung story. Kung mag-original ka, meron kang editor, yung parang hindi, merong bawal, yun din ang pangit. Mas maganda yung parang kaya kami lumipat sa Kickstarter kasi parang malaya kami. Like, for example, gusto ng fans ng fanservice, gawa kami fanservice. Samantalang sa Webtoon, parang parang may restriction, like hindi ka pwede mag-drawing mga gore, mga blood. Parang nadali kami ilang beses sa dugo lang. Kahit patak lang, bawal sa Webtoon dati. Ang strict naman masyado, no? Tapos mag-compare ka sa iba, syempre parang ma-feel mo, parang may favoritism. Pagkita mo sa ibang Webtoon, siya gumagawa rin ng dugo, parang pwede. Gore na masyadong, bakit siya pwede, bakit ako bawal? Oo. Di ba parang hindi mo mano na mag-compare ba? That's true. Samantala kung mag-indie ka like Canvas katulad ko, kami ni Gosmaya, solo flight, parang independent na talaga. Control mo yung story pati art. Parang free ka masyado. Oo. Tapos na lang, self-impose na lang yung mga deadlines. So, dapat may matapos tayong ganito sa ganitong araw, gano'n, no? Opo. Pero usually, mga 1 month, makatapos na kami ng 2 issue. Ganun kabilis din si Gosmaya. Kaya, yun sabi ko nga, ang ganda nung, yung nabuo yung workflow at yung art style, mas mabilis siyang gawin kumpara kung, halimbawa, yung slam dunk na art style, di ba? Good luck naman kung matapos nyo yun. Wala, mahirap yun. Maganda. Lalo yung Vagabond. Vagabond. Ako, baka isang drawing lang isang araw yun. Sabi ni Bernadette Wagner, kakabasa ko lang ng first episode ng Oh My Ghost at Boy Girl. Sobrang cute ng story. Wait, thank you. Meron ka ng bagong fan. Makakarating kay Gosmaya yan. Mapapanood niya to. Okay. Pakitang kwentuhan, Loy. Ang dami nating pwede pang pag-usapan pero malapit na tayong mag 1 hour. Ito na lang. Anong ma-advise mo sa mga aspiring comics creators na gusto rin kumita sa property na ginawa nila, yung original content nila? Ang advice ko lang, draw lang kayo. Kung lang, pasa. Huwag kayo mag-doubt na parang pangit ang episode 1 ko, parang ulitin ko. No, pabayaan nyo lang i-post yan. Kasi parang meron rin philosophy pati mga artists sa comics na ang first episode mo talaga kahit kailan pangit talaga yan. Hindi ka talaga kukontento sa story pati sa art mo since ikaw mismo ang creator niyan. Pabayaan mo lang hanggang grow, mas magustuhan pa sa mga readers pati mga ibang fans na makita na nag-grow ka, like ang art style mo nag-iba na, ang story, the way mag-story, parang iba na rin. Para nakita na improvement mo, mas ma-appreciate pa yan sa mga readers pati fans mo. So go lang, pasa lang. Ayun. And sobrang inspiring, lalo na sa inyo na from sabi mo kanina nag-struggle kayo sa umpisa, pero tuloy-tuloy lang, tapos may ups and down kayo di ba? Sumikat sa Webtoon, tapos biglang hindi na, so nag-transfer kayo sa Kickstarter. So nakakapag-adapt kayo dun sa mga pagbabago ng panahon. Diba? Kung hindi na nag-work yung isang platform, hanap tayo ng ibang platform na mas okay. Ngayon is last question bago tayo mag-end. Bakit mo gusto mag-comics? Why do you love comics so much? Na kahit na naghirap kayo noon, tinuloy-tuloy nyo pa rin. What about yung pagko-comics na gustong-gusto nyo? Meron kasi kaming parang vision or parang dream na hindi po makita sa ibang tao kasi.
kaya gusto namin ipaglaban yung ano, like sa mga classmate ko dati na hindi namin tindihan na yung parang may ganda sa comics, sa mamanga, parang hindi na makita na ewan, parang may beauty talaga na hindi nila ma-appreciate, na kami lang maka-appreciate nun. Labaw na sa mga narration, mga narrative, mga art, na hindi nila makita na ako, makarelate ako sa mga, pag makabasa na akong manga, or pati si Ghostwire, makabasa ng mga comics, parang ma-inspired kami. So, meron rin kaming dream na sana parang kung anong respeto din sa mga Japanese, sa mga manga, ganun rin respeto sa mga Pilipino, sa mga artists dito. Kasi nabuhay kami na puro binubuli kami kay parang, syempre parang close-minded mga tao na, comic artist ka lang, parang ganyan po nga mindset. Buti pa yung ano ko, doktor, buti pa yung ano, abogado, bakit ikaw comics? Parang ganun nga mindset. O yun nga eh. Minsan nakaka-discourage yung mga ganong klaseng comment. Pero katulad nyo, ginagamit nyo siya na stepping stone. Yes. Na tuloy-tuloy lang. Sabi ni John Brian De Gaspi, daghang salamat sa tip, sir. Yan yung tip mo. Walang ano man po. Ayan. So ito na lang, Loy, invite mo yung mga Bisaya na na mga pupunta sa Pick Off para makita yung mga ginawa niyong comic. Gusto ko invite mo sila in Bisaya. Sure para pumunta sila sa Pick Off 2025. Hello mga taga Davao, mga Bisaya o sa mga uban Bisaya, adto mo diri sa Pick Off, support na to mga comic artists para sa Philippine International Comic Festival, and para pod sa tanan na naminaw ani, salamat po kayo sa IKP. Thank you so much, sir. Yun. Thank you so much, Loy. Regards kay Ghost Maya. Kung makausap mo siya, ay pakamusta na lang sa from Indie Comics Podcast. Okay? Sure. Yes, thank you very much, comics people. Sa mga hindi nakapagpaumpisa nitong episode namin, pwede nyo itong balikan sa Indie Comics Podcast YouTube. Tomorrow, mga 11 a.m., ma-upload ko doon sa Indie Comics Podcast na YouTube channel. So please subscribe para mas marami pang makanood, at share to your friends and family para mas maintindihan nila na comics is still alive. It's never been dead. Nag-struggle lang, pero ngayon na ulit, steady na ulit yung popularity ng comics media. So yun yung hope, na maging industry ulit ang comics dito sa Philippines, at yung mga stories natin tulad ng Oh My Ghost makilala sa ibang bansa. Yan. So thank you very much, comics people. Saan nga namin kayo pwedeng i-follow, Loy? At i-promote mo na rin yung comics nyo. Nasa Twitter po kami, or pwede rin nyo i-google ang Ghost Maya. Lalabas na po kami doon. Okay. So i-google nyo lang Ghost Maya. Madali lang naman silang makita. Alright? Thank you very much, comics people. See you sa next episode ng Indie Comics Podcast. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.